visita y mga amigo delegados de mga otra parte de esos provincia. Desde mga probinsya cerca. Buenas noches con ustedes. Mga kababayan, mga panauhin at mga minamahal naming kaibigan, mula sa iba't ibang dako ng ating lalawigan at karatig bayan, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi, tayo ay nagkakatipon sa ilalim ng liwanag ng pananampalataya upang magbugay, magpasalamat at magdiwang sa ating mahal na ina, ang reyna at patrona ng buong lalawigan ng Cavite, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. Sa kanyang mapagkalingang pagyakap, muli tayong tinipon upang sariwain ang kasaysayan ng pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa pamamagitan niya, ina ng awa, tanlaw ng pananampalataya at kanlungan ng mga anak ng Caviteño. Sa kanyang kadakilaan, natitipon ang diwa ng buong lalawigan, mga pusong tapat, mga debotong walang papaguran, at mga pamilyang pinagbubuklod ng pananalig. Sa loob ng 358 taon, ang kaniyang banal na presensya ay naging tanglaw ng ating kasaysayan, patnubay sa mga pagsubok sa buhay at sagisag ng ating katatagan. Ngayong taon, higit na natatangi ang ating prosesyon sapagkat kasama nating maglalakbay ang iba pang imahen ng mahal na Birhen Maria mula sa iba't ibang bayan ng Cavite, mga sumasagisag sa pagkakaisa ng debosyon ng bawat Caviteño sa iisang ina ng Diyos. Habang tayo naghahanda sa makulay at engrandeng posisyon, naway matama natin sa puso ang kahulugan ng bawat hakbang at hilig ng panalangin. Ito ay hindi lamang sa pagdiriwang ng tradisyon, kundi paglalakbay sa mga pananampalataya at iisang pagsasalo ng puso ng bawat anak na mapagpalang bisig na isang ina. Sa pagsisimula ng banal na prosesyon na ating masisilayan ang sigla ng pananampalataya, ang musika ng mga banda, ang pagliwanag ng mga ilaw, ang mga karosang naglalarawan ng kabanalan, at ang mga debotong puspos ng pag-ibig. Sa gabing ito, muling mabubuhay ang kasaysayan at espiritu ng ating lalawigan. Isang buhay na paggunita ng pananahan ng mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga sa lalawigan ng Cavite. Tunay ngang ito ay gabi ng kagalakan, gabi ng pananampalataya, at gabi ng pag-ibig para sa ating ina, reyna at patrona, ang Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. Ngayon po, ating tunghayan ang ating banda. Sa salyo ng napagandang tugtugin, ang ating pong prosesyon ay pangungunahan ng Banda Crusaders.
nakatagapagpadala ng krus ni Jesus at ang sinag ng mga kandila ay nagbibigay liwanag sa ating landas. Sa kanilang liturhikong kasuotan, ang mga kabataan na ito na ating simbahan na sumasagisag sa diwa ng pagsamba at paglilingkod habang maingat naglalakbay sa ruta ng prosesyon. Nagdadala ng mga sagradong simbolo na kumakatawan sa tunay na pananampalataya. Ang krus ni Jesus, ang sangsagisag na dakilang pag-ibig at pagpapala sa atin ng malalim na kahalagahan ng pagtubos ni Kristo at ang walang hanggang pag-asa na dulot nito sa ating buhay. Ang mga kandila naman na nagpapamara sa kanilang malumanay na liwanag ay sumisimbolo ng ilaw ng pananampalataya sa patnubay na sa gitna ng kadiliman, nagliliwanag sa ating puso sa tulong ng banal na Espiritu. Kasama po ang mga Knights of the Altar, Children of Mary, Legion of Mary, and the Pastoral Youth Movement. Kasama po ng Krus ng Cereales ay ang watawat ng Pilipinas, ng Vatikano at ng lungsod ng Cavite. Kasama din po ang watawat na sumasagisag sa mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga. Estandarte de San Roque. Ang estandarte na ito ay isang makapangyarihang sagisag ng ating pananalig at pag-asa. Isang sinasambit na panawagan sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Si San Roque na ating ginagalang bilang tagapag-alalay ng mga may sakit at nangangailangan ay nagsisilbing ilaw sa dilim, nagpapakita ng lakas ng loob, pag-aalay at malasakit para sa kapwa. Sa tuwing ating tanaw ang kaniyang estandarte, naway maalala natin ang kaniyang kabanalan at sakripisyo at ang walang sawang pagmamahal na patuloy niyang pinagkakaloob sa ating pamayanan. Naway katulad ng ating mahal na patron, tayo rin ay maging instrumento ng awa at pag-asa para sa bawat isa na nangangailangan ng lakas at pagdampi ng habag. San Roque. Si San Roque ang minamahal at pinararangalan na patron ng mga manggagamot, tagapag-alaga ng mga may sakit, at patunay ng pag-asa sa panahon ng kahirapan. Sa kaniyang malasakit at kagandahang loob sa mga nangangailangan, ipinakita niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Ang makalangit na patron ng ating parokya, ang imahe na inyong nasasaksihan ngayon ay isa sa matandang imahe ni San Roque sa Pilipinas. Pinaniniwala ang napadpad sa baybayin ng Cavite mula sa ibang bansa sa pamamagitan ng isang galyon noong panahon ng mga Kastila. Si San Roque ay naging tanglaw ng pag-asa, sagisag ng pag-aalaga, at salamin ng walang kapantay na pagmamahal. Sa paggunitan natin ng kaniyang buhay at debosyon sa kaniya, inaanyayahan tayong maging katulad niya na maging instrumento ng awa, kalinga at pag-asa sa ating kapwa. San Roque.
ipanalangin mo kami. Kasama po ng karosa ni San Roque ay ang Cagayan Cluster, Gangli Cluster, PN San Jose, Palas, San Rafael, Ciudad de Oro, Barangay 56, San Rafael Gangli, San Rafael Arcangel de Cagayan, Cagayan. Susunod naman po ay si San Jose. Si San Jose ang dakilang patron ng mga manggagawa, mga ama at pamilya, at tagapagtaguyod ng angkan ng Diyos sa lupa. Sa kanyang tahimik at matapat na paglilingkod kay Maria at kay Jesus, ipinakita niya kung ano ang tunay na kahulugan, pagkalinga, pagtitiwala at pag-asa. Nais nating kilalanin ang kanyang pagiging haligi ng Sagradang Pamilya, ang isang ama na nanilbihan ng buong puso at naging tanglaw sa gitna ng buhay ng puno ng gawain at hamon. Si San Jose ay naging sagisat na karunungan sa paggagawa, pagkalingan sa tahanan at pag-asa sa puso. Sa paggugunitan natin ang kanyang buhay at debosyon sa kanya, ating inanyayahan tayo rito na maging tagapag-alaga ng ating pamilya, mga manggagawa ng kabutihan ng nag-aangat ng tungkuling may pagmamahal at pananampalataya. San Jose, Ipanalangin mo kami. kasama po ng karosa ni San Jose ay ang mga collectors, Mother Butler Guild, at Columbian. Mga kaibigan, ay narito na po tayo sa pinakaabangang hanay ng ating banal na prosesyon, ang hanay ng ating mga panauhin. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Caracol. Sa loob ng mahigit 2 siglo, ang larawan ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Reina de Caracol, ay naging tanda ng mapagkalingang pag-aaruga ng mahal na ina sa bayan ng Rosario, Cavite. Nagsimula ang debosyon noong unang bahagi ng ika-19 na siglo ng isang pangkat ng tripulante mula Mindoro. Matapos maligtas mula sa unos, ay iniwan ang larawan ng mahal na Birhen Maria sa baybayin ng dating Salinas at nagtayo ng munting kapilya bilang pagtupad sa kanilang panata. Mula rito, nahubog ang pananampalataya at pagkakakilanlan ng buong pamayanan. Lalo pang sumigla ang debosyon, kaya't noong 1865, itinatag ang bayan at parokya ng Rosario bilang parangal sa mahal na ina. Ang sagradong larawan na pinaniniwalaang mula noong unang bahagi ng ika-19 na siglo ay iniuugnay sa maestro na si Faustino Quiotan, ay kinikilala bilang banal at mahalagang pamanang kultural. Sentro rin ng pananampalataya ang tradisyong Caracol na pinagsasanib ang panalangin, prosesyon, tugtugin at sayaw tuwing sa Mayo at Oktubre.
sa lupa man o sa dagat, bilang makulay na pagpapahayag ng pananalig ng mga taga-Rosario. Sa kasulukuyan, nananatiling buhay ang debosyon, isang pamana mula sa panalangin ng isang mandaragat at iningatan ng maraming henerasyon. Ito'y pinalakas pa noong Marso 3, taong 2025. Ipinahintulot ng Santo Papa ang pontifical na koronasyon ng Reyna de Caracol na isinakatuparan noong ika-9 ng Oktubre, taong 2025 sa pangunguna ni Arsobispo Charles John Brown at Obispo ng Diocese ng Imus, Kagalang-galang Reynaldo G. Evangelista. Ngayon mga kaibigan, nagtitipon tayo upang magpasalamat sa biyayang ito, isang koronang sumasalamin sa pag-ibig, pananampalataya at tapat na debosyon ng kaniyang mga anak sa paglipas ng panahon. Ng Pilipinas, ina ng bayang Salinas, Aba Maria Ginoo, Birhen ng Santo Rosario, sa pagitan ko daluyan, at karagatan magpapagod, di lulubog, di mo maitulog, sa anumang pagsubok, kamay mo at rosaryo, tangan-tangan ang puso ko. Anumang kapighatian, mga hamon at kahihiyan, ay napapagpapatayan, ang Rosario tangan. Puso ko'y inulog yung lagi mong Ating pong palakpakan ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Reyna del Caracol. Bunga ng malakas na palakpakan
Nuestra Señora del Santísimo Rosario mula po sa bayan ng Rosario, Cavite. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan mula po sa Rosario, Cavite, sa inyong pura Rector Reverendo Padre Teodoro. Nuestra Señora de Fatima. Nasa harapan na Nasa harapan natin ngayon ang Coronada Pontifical at ang matandang imahen ng mabuting biro ng Fatima mula sa Binakayan, Kawit, Cavite. Mas kilalang bilang Imam. Noong 1966, tinanggap ng kanyang kabutihan Rufino Cardinal Santos, Doctor of Divinity, ang Arsobispo ng Manila. Ang imahen bilang regalo mula kina Ginoong Ginang Eugene Crosby ng New York. Naging pansamantalang tahanan niya ang Arsobispado de Manila. Artemio Asar, unang obispo ng Ilos, na itatag ang parokya sa Binakayan at itatalaga ito sa mahal na biro ng Fatima. Walang imahe doon, kaya buong puso dito ang pinagkaloob ni Cardinal Santos upang naging sentro ng debosyon ng pamayanan. Ang parokya ng Fatima sa Binakayan na ngayon ay Pandioceses na Dambana, ang kauna-unahang simbang may tatak ng Dioceses ng Imus. Matapos siniwalay sa Maynila noong 1961, mula noon si Imam ay naging taklaw at pag-asa ng pagkakaisa ng mga devoto. Nang nagpatutuo sa maraming himalang natanggap, magagaling sa karamdaman, pagbabalik loob, katuparan ng mga kahilingan sa pamilya, pag-aaral, trabaho, relasyon, board exams, pagpunta sa abroad, nagkaroon ng anak, at marami pang iba. Noong Mayo 13, 2009, itinawag ni Cardinal Luis G. Tagle ang Koronasyong Episkopal bilang pagkikilala sa patuloy na pagtulong ni Imam sa kanyang mga anak. Makaraan ng 59 na taon noong Abril 28, 2025, muling nagbalik si Imam sa Intramuros sa Arzobispado de Manila, ang kanyang unang tahanan sa misa ng Manila Cathedral bilang paghahanda sa Koronasyon Pontifical na ginanap ng Mayo 1, 2025. Pinangunahan ito ni Papa Lucio, si Archbishop Charles Brown, kasama ang mga obispo ng Pilipinas sa mandato ng Yumaong Santo Papa Francisco. Sa araw din yun, pinagkaloob ng pamahalaang lokal ng Kawit ang titulong Ina at Reyna ng Bayan ng Kawit bilang pagkikilala sa kanyang patnubay sa buong bayan. Sa kasalukuyan, patuloy naglilibot si Imam sa iba't ibang lugar sa Pilipinas upang higit na maipalaganap ng debosyon ng mahal na biro ng Fatima de Binakayan. Nuestra Señora del Rosario de Fatima, ipanalangin mo kami.
Muli po, Nuestra Señora de Fatima. Mga kababayan, ang imaheng ito ng mahal na Birhen ng Fatima ay ang orihinal at mapaghimalang imahe ng mahal na Birhen ng Fatima mula po sa Binakayan, Kawit, Cavite. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Fatima! Viva! Maraming salamat po sa ating mga kaibigan mula po sa Binakayan, Kawit, Cavite sa pangunguna po ng kanilang kura, Paroko, Reverendo Padre Julius de Sagun, kasama po ang mga deboto ng mahal na Birhen ng Fatima sa inyo pong pagpapaunlak sa amin at kasama dito ng orihinal at mapaghimalang imahen ng Nuestra Señora de Fatima ng Binakayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli sa bayan ng Caviteño, iparamdam po natin sa ating mga kaibigan mula sa Binakayan, Kawit, Cavite kung gaano po natin minamahal ang mahal na Birhen Maria. Isang malakas na palakpakan po ng pasasalamat para sa ating mga kaibigan. Ngayon po mga kaibigan, sa isang makasaysayang pagkakataon at sa isang pambihirang pagtitipon ay makakasama po natin ngayon ang orihinal at mapaghimalang imahen ng patrona ng Diocese ng Imus, Nuestra Señora del Pilar de Imus. Ang debosyon sa mahal na Birhen del Pilar ng Imus ay nagmula sa bansang Espanya. Taong 40 ang mahal na Birhen ng mga panahong iyon ay nabubuhay pa, ay dumalaw, hatid ng mga anghel na nakatuntong sa isang haligi upang palakasin ang loob at aliwin ang pusong nalulumbay ng alagad na si Santiago. Ang dakila na nooy nasa Espanya upang iparangal ang mabuting balita ng Panginoon. Ito ang demosyong dumating sa ating bansa, bunga ng pagpupursigi at pangangaral ni Apostol Santiago. Ang pamimintuho sa marilag at banal na imahen ng mahal na Birhen del Pilar ng Imus ay nagsimula nang siya ay mailuklok at maging patrona ng simbahang inihiwalay sa parokya ng Kawit. Mula rito, ang pamimintuho sa mahal na ina na kanilang tinawag na Del Pilar at Nana Pilar ay patuloy na lumaganap at tumatag. Patunay ang mga himalang naganap dahil sa kanyang mairuging pamamagitan. Nang ang Diocese ng Imus ay itinatag noong taong 1961 ni Papa San Juan 23, ang
makainang pag-iingat at pamamatnubay ng mahal na Birhen del Pilar ay iniabot sa buong lalawigan ng Cavite na sinasaklawan ng diocese. At bilang pagkilala sa yumayabong na debosyon at pagbibigay ng pinakamataas na karangalan sa ina ng kaniyang mga minamahal na anak, noong 3 ng Disyembre, taong 2012 ay ginawaran ang imahen ng mahal na ina ng koronasyong pontipikal at makalipas ang 8 taon sa kaparehong petsa, ang kanyang parokya na siya rin katedral ng Imus ay ginawang pang-diocesis na dambana o isang diocesan shrine. Ang pamimintuho kay Nana Pilar ay patuloy na lumago at lumaganap. Ang mga namimintuho sa kanya na nagmula pa sa loob at labas ng lungsod ng Imus at ng lalawigan ng Cavite ay aktibong nakikibahagi sa mga gawaing pagdedebosyon tulad ng karakol, prosesyon tuwing unang Sabado ng buwan at pagdalo sa pansabadong pamimintuho. Mga ginigiliw na kapatid sa pananampalatayang Katoliko, ang mabuning ina, reyna at patrona ng Diocese ng Imus na siya rin ating lakas at kagalakan. Mga kababayan, atin pong palakpakan Nuestra Señora del Pilar de Imus. Ipanalangin mo kami. Kapiling po nating imahen ngayon ni Nana Pilar ay ang original at matandang imahen ng Nuestra Señora del Pilar de Imus. Viva la Virgen! Viva! Viva Nana Pilar! Viva! Viva la Virgen! Viva!
kapatid, atin po saksihan ngayon ang paglabas ng Estandartes de la Virgen de la Soledad de Portabaga. Masisilayan ang paglabas ng mga estandartes ng mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga, mga sagisag ng kanyang pagiging reyna at patrona ng buong lalawigan ng Cavite. Ang bawat estandarte ay nagpapahayag ng kwento ng kanyang walang hanggang pagmamahal at kalinga sa ating bayan at buong lalawigan. Sa kanilang paglabas ay ihanda natin ang ating mga puso sa pagdating ng kanyang mapaghimalang larawan. Ang ating ina na naging tanglaw at pag-asa ng sambayanang Caviteño sa bawat panahon. Naman po ang mga estandartes de Siete Dolores de Maria. Ngayon ay tunghayan ang paglabas ng mga estandartes ng Siete Dolores de Maria o ang 7 dalamhati ng mahal na ina. Ang mga estandarte na ito ay sumasalamin sa mga sakripisyo pinagdaan ng mahal na Birhen Maria bilang ina ni Jesus. Mga dalawanghating nagpapatibay sa ating pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa ating mga puso. Sa kanilang presensya, tayo po'y inaanyayahang magnilay sa mga sakripisyo ng ating mahal na Birhen at matututong harapin ang ating sariling pagsubok ang may pananampalataya at pag-asa kasama niya sa ating paglalakbay. Ang unang sakit ng mahal na Birhen Maria, ang hula ni Propeta Simeon. Ang ikalawang sakit ng mahal na ina, ang pagtakas patungong Ehipto. At ang ikatlong sakit ay ang paghahanap kay Jesus sa templo. Ang ikaapat, ang pagkikita ni Maria at Jesus sa daan ng krus. Ang ikalima, ang pagpapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Ang ika-6 na sakit ng mahal na ina ay nang tanggapin ni Maria ang walang buhay na katawan ni Jesus. At ang ika-7 ay ang paglilibing kay Jesus. Sa ilang sandali po lamang ay atin ang matutunghayan ang paglabas ng maringal na karosa ng ating minamahal na ina, reyna at patrona ng probinsya, ang mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga. Naririto na po halos sa harapan ng ating pintuan ang larawan ng ating minamahal na reyna at patrona, ang Birhen ng Soledad ng Portabaga. Mga kaibigan,
ito, mga kaibigan, ang ating pagsasama-sama sa harapan ng larawan ng ating mahal na ina, ay itaas natin ang ating patalangin ng pasasalamat sa Panginoon na sa bawat kalungkutan, ang ating ina, ang ating sandigan, ang ating ina ang dumadamay sa luha ng ating mga anak. Sa bawat pagod ng ating puso, ikaw ay nariyan at hindi nagpapabaya sa aming lahat, mahal na Birhen. At sa bawat takot na bumabalot sa aming isipan, ay nariyan ka, mahal na ina, upang pumalinga. Sa bawat pagsubok, ikaw ang aming lakas at ligaya. Kaya sa tagpong ito, mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga, tanggapin niyo po ang aming taus-pusong pasasalamat. Isang malakas na palakpakan ng pasasalamat sa 358 taon ng pagkalinga at pananahan ng mahal na Birhen sa lalawigan ng Cavite. Sambayan ng Caviteño, Viva la Birhen! Viva! Viva la Reina de Cavite! Viva! Viva la Luz de Pilipinas! Viva! Mahal na Birhen, sa bawat pangarap na unti-unting nagtatagumpay, alam namin ang iyong galak na nararamdaman. Kaya't naririto kaming iyong mga anak, mahal na ina, nagpupurit at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat narito ka sa aming piling, nananahan sa aming puso, sa aming pamilya. Viva la Birhen! Viva! Sambayan ng Caviteño, naririto ang ating inang nananahan sa probinsya ng Cavite sa loob ng 358 taon, ang Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, ang reyna ng ating probinsya. Viva la Birhen! Viva! Viva la Reina de Cavite! Viva la Luz de Pilipinas! Maraming salamat po, mahal na ina, sa inyong patuloy na pagkakandili at pag-iingat sa aming lahat. Maraming salamat po. Masdan po ninyo ang inyong mga anak na sama-sama ngayong nagpaparangal sa inyong kapistahan. Muli, sambayan ng Caviteño, isang malakas na palakpakan ng pasasalamat para sa ating Viva la Birhen! Ikaw, mahal na ina, ang nag-iisang reyna ng lalawigan ng Cavite. Viva la Birhen! Muli, sambayan ng Caviteño, palakpakan natin ang ating minamahal na ina, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. Viva la Birhen! Viva! Viva la Reina de Cavite! Viva! Viva la Luz de Pilipinas! Viva! Napakaraming tao po ngayon ang umaagapay sa ating mahal na ina at Reyna. Tandaan ang ating pasasalamat sa kanyang paggabay sa mahigit 358 taong pananahan ng mahal ng ina sa ating lalawigan. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Kaya ay nangyari aming